Hello, good morning. Welcome September. And welcome to my vlog. Nangangain pala ako ng Clover Beets. Break time. So, ano nga bang pag-uusapan natin for today's video? Nakapag-load na ba ang lahat? Nakapag-file na ba ang lahat? Nakapag-renew na ba ang lahat? Or na-reject po ba ang inyong loan? Yun po yung magandang tanong. Na-reject po ba ang inyong loan? Na-disqualified po ba kayo sa pag-file ng inyong loan? Or hindi kayo na-certify ng inyong employer sa pag-file nyo ng loan? O di kaya hindi kayo marunong mag-apply kung paano po ang pag-loan. So ipaliwanag ko lang po ng maigi ha. Ito, makinig, intindihin ang video. Pag hindi naintindihan, pwede namang ulitin ang video para maintindihan. Once kasi na magkakaroon kasi ng declaration ng calamity, parang ang lahat ng SS member ay parang hindi naman lahat, pero yung halos karamihan ng mga SS member, parang mga langgam na nagpulasan pag sinasabing may calamity loan, parang nabubuhayan tayo ng loob, nabubuhayan yung ating dugo kasi nga magkakapera tayo. Totoo naman na magkakapera tayo kasi yung calamity loan parang ayuda ni SSS sa atin na mga member, pero yan po ay babayaran. From the word na loan, utang pa din yan. Okay? So ito na, may calamity loan. Gusto mo mag-loan. Ang tanong doon, qualified ka ba na mag-file ng loan? Okay? Yun yung malaking tanong doon eh. Kung qualified ka ba mag-file ng loan? Pag sinasabi kasing calamity loan, ito yung mga SS member na naapektuhan ng mga natural calamities or disaster tulad ng matinding pag-ulan kaya bumaha, and then lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, pwede rin yung habagat, nag-cause ang habagat ng matinding pagbaha nga, or yung pandemic, yung pesting pandemic na tumama sa atin last 2020. Pwede din yon. Ngayon po, yung mga nabanggit ko sa inyo na yon, kapag nangyari sa atin, pwede na ba tayo mag-file ng loan? Ang sagot po ay hindi. Mag-antay po muna tayo ng declaration na manggagaling sa NDRRMC. Kahit anong calamity na tumama sa lugar natin, pero pag wala namang declaration ng NDRRMC, wala din tayo pwedeng ma-file kasi nga hindi ma-official yung ating yung pangyayari sa lugar natin. So kailangan tagalan natin ng declaration from NDRRMC. Ito yung National Disaster Risk Reduction Council. Yun po yung naatasan na mag-declare po kung meron ng totoong calamity na nangyari sa lugar natin. Pero meron ding mga declaration na ginagawa ang munisipyo, yung provincial, meron ding national declaration. Katulad ng pandemic, national yon, ibig sabihin buong bansa. Dapat yung lugar, yung tinitirhan mo, yung home address mo ang pinaka-importante. Kasi dapat yung lugar mo, kung may declaration, dapat sakop ka sa lugar. Hindi po pwede na nag-declare ng Cavite, ikaw ay taga Laguna or taga Rizal, hindi ka pwedeng mag-file kasi wala ka doon sa tamang lugar na naka-declare. So, sino ba ang mga member na pwedeng mag-file? Ito po yung mga
employed. Number 1, yung mga employed, self-employed, voluntary, non-working spouse, OFW. Ganun. Pwedeng mag-file. Pero, meron din po yung qualification. Dapat po, si member po ay siya po ay tawag niyan active SSS member. Ibig sabihin ng active SSS member, continuous yung paghulog niya buwan-buwan. Ngayon, kung SS member ka lang, matagal ka ng tambay, pero SS member ka, pero tambay ka nga, hindi ka naghuhulog ng buwanan mong contribution, hindi po kayo qualified kasi hindi kayo active na SS member. Pagdating naman po sa hulog, at least dapat po may 36 months ka ng hulog sa SSS. Ibig sabihin, pag active SS member ka, at least may 36 months ka ng hulog sa SSS. So 36 months, hindi pwede ang 36 below. So hindi pwede ang 35 below. So dapat 36 months. Ganon. At wala kang LRP or Consolon. Ano ba yung LRP? Wala kang loan restructuring program or wala kang Consolon na in-apply sa SSS. Kasi kapag meron ka yan, kahit bayad ka pa ng iyong LRP or Consolon, hindi ka pa pwedeng mag-file ng any loan sa SSS kasi 2 years ka munang pinapahinga ni SSS na di ka pa pwede munang mag-file ng loan. Policy po yan, huwag mo nang kontrahin yan. Ngayon, bago mag-calamity loan, may nauna ka ng salary loan sa SSS. Kaya itatanong mo sa akin, pwede po bang mag-apply ng calamity loan kahit mayroong salary loan? Ang tanong po, pwede. Pwede po kayong mag-calamity loan kung mayroong salary loan. Ilan bang months ang tagal ng filing ng calamity loan? So, ang duration po ng calamity loan po ay 3 months. So, 3 months na mag-aantay si SSS sa inyo para makapag-file ka ng calamity loan. So, tulad ngayon, may nakataas na calamity loan sa amin. So, hanggang November 14 yung mga naapektuhan ni kay Guy. So, meron kaming loan dito sa lugar namin. May calamity loan. So, hanggang November 14, pwede kami mag-file ng calamity loan. Inom muna tayo ng tubig. Init. Init. Kung kulang man ang explanation ko, punta nyo yun yung video ko dyan. May isa pa kong video dyan na merong 54k views. Yung 54k views kong video doon sa video ko na kinakaltas ni SSS ang salary loan kapag ito ay may calamity loan. Yung panoorin nyo yun kasi nga well explain ko naman yun, kaya nga umabot ng 54k views na yung video ko na yun. Okay, para maliwanagan kayo. At kung meron pang talagang tanong na paulit-ulit, hindi naman ako magsasawang sasagutin kayo. Mag-comment down below na kayo, ha. Huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe kasi para updated kayo sa aking mga ginagawang video. Although hindi man ito yung video yung gusto nyo na entertainment, yung ganoon. Pero tinitiyak ko na sa mga video ko na to may nakuha kayong information. At pakisuyo pakisuyo po mga viewers, huwag nyo pong i-skip ang ang ads. Importante po sa akin na huwag nyo i-skip ang ads kasi magpapasko, pambibigay ko po yan sa inaanak ko, ha. Huwag nyo i-skip ang ads, utang na loob, makikiusap ako. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo. Alam niyo kung bakit. Nag-start ako magba-vlog ng ganito. Year 2020, 21, 22, 23. Sa 4 na taon kong pag-vlog, pag-start ng pag-vlog.
ito yung pinasalamatan kong buwan. Itong month of September kasi medyo tumaas yung revenue ko ngayong buwan na to. Kaya yung revenue na yun, malaking bagay yun para sa akin. Mga nasa 10,000 ang sasahurin ngayon. No, ayun, may nag-comment agad. Para lang kami nag-uusap, din niya alam, nagbibideo pala kami. Yun yung kasamahan ko pala. Ito yun, yung kino-comment yung, ba't may maingay na babae pag nagbablog? Ayan po, oh. Si Marites po yan. Yan po yan. Okay, siya po yan. Office mate ko po yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magtaka kung bakit ang mga video ko ay maingay, may nagsasalita. Kasi nasa office po ako. Okay? Hanggang sa muli. Don't forget to subscribe. Tsaka huwag kayong mag-skip ng ads ha. Bye!